Naglabas na po ng resolusyon ang DOJ tungkol po sa kasong isinampa ni Sandro Mulak laban kina Dode Cruz at Jojo Nones. At sumampa na po sa korte ayon sa resolusyon ng DOJ ang rape through sexual assault na nadagdagan pa ng 2 acts of lasciviousness. Makukulong daw po sina Jojo Nones at Dode Cruz. Kahit paano, kami natutuwa dahil si Chris Aquino, di ba, nagkakaroon ng komunikasyon sa ating kaibigan. Alam mo naman, ang sabi nga ni Chris, yung legs niya pagkapayat-payat na. Sabi niya, kaya kailangan niya ng therapy. Na naman po kami mga kachika, kumusta na po kayo uli? At syempre, payapa na po ang kapaligiran. Lumabas na ang mga bagyo na nanalanta sa ating bayan. Tulad din po naman sa showbiz. Hindi rin naman po kami magpapatalo syempre ang aming industriya. Punong-puno rin ng mga ulan ng mga chika at kontrobersiya. Di ba naman, Romel Chika? Opo, hindi magpapadaig kahit kailan ng mga intriga ng mga artista kaya tumutok lang. Yes, nako! Na-insecure sa'yo. Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre, hindi lang ambon ang mga intriga at mga kontrobersiya sa showbiz, kundi kasama din ang mga ulan ng opinyon. Mai-apply lang yung ambon, ulan, bagyo. At tama naman. Totoo naman po mga kachika, puro po talaga ulan, ambon, at bagyo ng mga chika at kontrobersiya ang ihahatid namin sa inyo ngayon sa ating programa. Of course, ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Eto na. Seryoso po itong ating talakayan dahil ito na po yung pinakahihintay natin ilang buwan na nakararaan, di ba? At kamakailan nga po mga kachika ay naglabas na po ng resolusyon ang DOJ tungkol po sa kasong isinampa ni Sandro Mulak laban kina Dode Cruz at Jojo Nones. At sumampa na po sa korte ayon sa resolusyon ng DOJ ang rape through sexual assault na nadagdagan pa ng 2 acts of lasciviousness. 2 counts. Kakalungkot na. Nakakalungkot. Ito pala yung pananahimik na hinahanap natin bakit wala ng ingay. Ito na. Umingay na. Ito na. Ang akala pa naman natin dahil nga kaya malungkot at ang kanilang mga kapaligiran ay tahimik dahil dun sa kaso na inilabas naman yun sa, hindi ba nagpa-exam si Sandro, medical legal. Akala natin may laban. Akala natin may laban doon dahil ang lumabas ay walang laslas sa bibig at sa likod, sa likuran. Tapos, eto na nga po yun. Kaso, eto na po, nakisawsaw na ang marami. Makukulong daw po sina Jojo Nones at Dode Cruz. Eto po ang laging ipinaliliwanag natin, di ba? DOJ po ang naglabas ng resolusyon. Sasampa po ito sa korte. Ito pong rape through sexual assault at saka 2 counts po ng acts of lasciviousness. Ibe-bail ito ni na Jojo at Dode. Ibe-bail yan para magkaroon ng jurisdiction sa kanila ang korte. Ganun yon. At pagkatapos po nun, hihiringan yan. Napakatagal na pagdinig po ang magaganap yan sa RTC. Tapos nun, kapag hindi pa rin binigyan ng timbang yung depensa ni Jojo at saka ni Dode, meron pang apila pa rin ng Court of Appeals. At kapag hindi pa rin, meron pa tayong Supreme Court. Di ba? Yan yun. Yun nga po, ang nangyari po kasi ngayon, hindi kinatigan ng DOJ yung depensa ni Jojo at saka ni Dode, di ba? At yun po yun, hindi po ito agad-agad na makukulong, wala naman pong promulgation na naganap, resolusyon pa lamang po ito, napakahaba pang salaysay ito. Kaya sa mga nagpapalaganap po, nakulong agad, makukulong, naku, maling-mali po yan, naku. Di ba mahirap yun pagka pinangungunahan nila yung korte? Alam mo, ma-contempt of court kayo, di ba? Ito nga ang nangyari. Di ba maraming kababayan natin na nagsasabi na, hindi na kami nagulat. Kasi yung Senate hearing in aid of legislation, hindi ba't parang doon pa lang nadiin na talaga si Jojo at saka si Dode. Kumbaga parang
nagkakaroon talaga ng impluwensya. No? Ay, oo. Kaya nga, di ba, sabi nga, dapat hindi na to inabot sa Senado. Hindi na pinaabot doon. Para wala nang narinig ng mga iba-ibang kwento at nahusgahan ng bonggang-bongga yung dalawa. Katulad yan, ang sinasabi ng mga kababayan natin, at siguro nararamdaman din nila na hindi na to bago, hindi na to nakakagulat. Kasi noon pa lamang sa Senate hearing na in aid of legislation, na ayon kay Senator Robin Padilla na namuno nung grupo, ang sabi niya, kayo ay narito, hindi kami husgado, kundi gusto naming magsanib puwersa tayo para sa paggawa ng batas. Di ba? Pero ang nangyari, eto na nga, pasok na po sa korte yung rape through sexual assault at saka 2 counts po ng acts of lasciviousness. Nakakalungkot na magkakasama sila sa iisang istasyon. Yun lang naman yun di ba? Correct. Kaya nga. Naakala naman natin ito magagamot, maaayos, na mapag-uusapan kung anong meron. Pero ito, palaki ng palaki. At saka labas po dito yung victim blaming. Hindi po natin dito sisisihin si Sandro Mulak kung bakit nagpunta siya doon sa hotel kung saan nandoon si Dode at saka si Jojo. Sila lang po nakakaalam ng tunay na pangyayari. Labas po tayong lahat. Kaya hanggang sa makapagbigay lang tayo ng opinion ang magagawa natin. Correct. Diba? Total lahat naman pwedeng magbigay ng opinion. Public document naman ito. Correct. At talagang nakasubo na ito sa publiko, po pwede nating opinyonan. Kaya lamang wala po talaga nakakaalam nito. Sila lamang kung ano ang totoo, kung ano ang naganap. Diba? Ganun Pero yun. sa tingin ko, mas gusto rin nga nila na umakyat na doon sa korte. Sa korte, maghihiring na para mapahayag nila kung ano ang mga tunay na pangyayari. Kasi siyempre, sa cross-examination, doon mo mahuhuli yung sa direct at saka sa cross. Doon yun. Maganda na doon mismo sa korte, ganapin at maganap yung pagdinig ng kaso. Para walang impluwensya ng kahit sino, di ba? Yun. Ang nakakalungkot lang dito talaga na sabi ko na nga kanina, magkakasama sila sa iisang network. Pagkatapos ay nagkaroon ng ganito. Kung minsan may nagaganap talaga na ang isang pagkakaibigan, hindi man sila naging magkakaibigan, nagkatrabaho sila, di ba? Yung, alam mo yung sa isang ganitong kaso, nahinto, naligwak ang pagkakaibigan. At may naapektuhan ng mga trabaho. Marami. Nahinto ang trabaho ng ilan tapos dahil sa ganitong akusasyon. Isang kaibigan ko naman na abogado rin ang tumawag. Sana daw ang mga Mulak be magnanimous in victory. Ibig kong sabihin, kapag ganito na napagtatagumpayan yung unang hakbang, sana daw wag masyadong magmalaki. Nabubunyi agad. Nabubunyi agad. Kasi napakahaba pa po ng kakaining oras dito. Ilang pun taon pa to aabutin. Pwede din naman nila itong pabilisan, di ba? Yung hearing. Kaya lang, kapag ganito kasing sa unang round ay nanalo, be magnanimous in victory. Wag masyadong nag-iingay para magmalaki, parang ganon. Pero hindi po natin masisisi ang kampo ni Sandro, ni Nino Mulak. Siyempre, kumbaga sa boxing, lamang na sila sa unang round. Nakapuntos na. Nakapuntos na. Kaya wala po dito talaga tayong masasabi, kundi walang victim blaming at wala rin pong yabangan, walang kahit ano. Basta, ang gusto na lang nating mangyari, sana kung ano ang katotohanan, yun ang lumantad. Correct. Diba? Kaya mahaba-haba pa pong usapin ito at mahabang proseso. Kaya wag mo na yung maghusga. Diba? Huwag husgahan. Bailable po itong kaso na ito. Pwede po silang maglagak ng piyansa para may jurisdiction na ang RTC sa kanila. Wala pong kulong. Hindi po ito promulgation. Resolution pa lamang po ito. Kaya bago magkwento, mag-research muna kayo. Ayan. Okay? Maliwanag At bago tapusin ang kwento, kantahan mo muna si Sandro. Nagulat si Wende. At saka si Dode. Kantahan mo. Ano bang pwede nating ibigay na pyesa para sa senaryong ito? Di kakantahan ko sabi mo, di ba? Iisang network sila. Magkakasama. Di kakantahan ko sana, we'll hold on together. If we hold on together. If we hold on. I know our dreams will never die. Oo, yan yun. Maganda. In fairness, If we hold on. Maganda yan, sama-sama talaga. Ayan. Ako, ang dami-daming kumanta nito. Don't lose your way with each passing day. You come so far, don't throw it away. Live it. Anong line?
living. Faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. Ayan na. If we hold on together. I know. Para naman tayo. Will never die. Alam mo yung tatatlo tayo, hindi ba magkakito? May bakalang pahali. May dumidiretso. Nakakaloka talaga. If we hold on. Thank you so much. Sana dumating din sa puntong if we hold on, sila-sila eh. Sila-sila lang. Alam mo, di ba pinalalambot ng panahon ang puso ng bawat tao? Na kahit anumang galit ang nakatanim sa puso, gumagawa ng paraan ang tadhana para magkasundo sa gitna. Yun ang ating dasal. Oo. No? Sa lahat ng mga pangit na nangyayari sa mundo, laging merong katapat yan ng paghihilom. Totoo yan. May gamot po ang tadhana sa mga ganitong pangyayari at sana ganun ang maganap. No? Okay, at dito naman po sa pangalawa naming ihandog na paksa, kami natutuwa dahil si Chris Aquino, di ba, nagkakaroon ng komunikasyon sa ating kaibigan na si Dindo Balares, ang aking anak-anakan. Kahit paano, yung mga nagaganap sa kanya na itatawid. Correct. Di ba, sa publiko. At naiparating sa atin. Oo, totoo yan. Alam mo naman, ang sabi nga ni Chris, yung legs niya pagkapayat-payat na, sabi niya, kaya kailangan niya ng therapy, di ba? Kailangan dumaan sa physical therapy. Tama yun. Ano masasabi mo sa kasalukuyang sitwasyon ni Chris? Ay ako, masasabi ko siguro parang gumaganda na yung sitwasyon niya. Dahil siyempre, alam mo, siyempre pagka mayroon ka inspiration, di ba? Talagang parang gumagaan ang pakiramdam ang mo. Lahat ng problema, di ba? Kapag may inspirasyon, merong nakabantay, merong nagpapatibok ng puso. Yun. Mahalaga yun number one yun. Instead na ma-stress ka, andito yung inspirasyon mo, binibigyan ka ng lakas ng loob, laban. Although of course, si Chris naman talagang hashtag laban siya, di ba? Yun. Pero ang hinihintay pa niya, yung tatlong resulta ng AI, yung sa autoimmune niya, yung proseso, wala pa. Doon siya kinakabahan di ba? Doon siya kinakabahan. Dapat palalagpasan niya. Kasi life-threating kasi sabi niya. At yung sinasabi niya na anumang oras po pwede kasi siyang mawala dahil sa heart attack. Pwede na lang siyang pumanaw, di ba? Yun yung pinakaiiwasan niya na sana magamot na, mahanapan na talaga ng napakagandang pantugon na kagamutan. At saka sa ang maganda rito na hindi na tumatagal na 3 buwan walang parandansik. At least ngayon meron siyang updated tayong lahat sa mga nagmamalat sa sumusuporta sa kanya para alam natin kung ano na ang tunay na kalagayan. At saka aminin natin ang katotohanan, si Chris Aquino talaga inaabangan ng publiko. Ay, oo naman. Diba? Hinahanap siya. At mula sa St. Luke's Medical Center, ang huling proseso na kanyang pinagdaanan nasa Makati Medical Center, kung saan residente ang kanyang boyfriend na si Dr. Michael Padlan. Ay, ayun. Di ba naman? Kaya siguro gagaling na siya. Pero ang hirap din nun, palipat-lipat ka ng hospital kasi hindi mo naman madadala yung mga records mo from other hospital na ganun, diba? Hindi, dadalhin mo talaga yun. Kasi pag-aaralan yun pero panibagong naman yun. Babaguhin na naman ang panibagong basa. Pero yung old na medical history, dala-dala niya yun. Yung Singapore, Amerika, at dito, hanggang sa mahanapan na talaga ng tunay na lunas para gumaling na talaga si Chris Aquino. Kasi ang kalagayan niya kasi, di ba, babataas. Maayos, hindi maayos. Tsaka ang payat niya, 87 pounds. Laki ng binaka. Diba? Na dati, di ba, nakakakain na siya. Bumabalik na ka. Ngayon na naman, iba na naman, pumayat na naman. Pero alam mo, kahit noon naman na wala pang sakit si Chris, hindi talaga malaki ang binti niya. Maganda ang legs niya. Maganda. Makinis at saka ang kurbada talaga maganda. Kaya yung pagpayat niya ngayon, maaasahan mo na dahil meron siyang sakit, di ba? Pero ito talaga yung dasal ng marami sa ating mga kababayan. Ang swerte nga ni Chris, mahal siya ng publiko. Yung sama-samang dasal, gumagawa ng milagro yan Correct. Diba? At ang swerte niya pa, kahit niyang anuhin ang kanyang karamdaman. Gastusan. At nandito ang kanyang pamilya ngayon. Kasama niya. Sa kanya ang lahat actually. At ang maganda na kay Chris, matapang siya. Linalabanan niya ang sakit. Dapat talaga. Sino mang nasa sitwasyon ni Chris, kailangan
naman talaga lalaban yan hanggang huli, hanggang sa finals, ika nga natin. Yes. Ang pinakamaganda dyan, nagawa mo ang nararapat. Wala kang pagsisisihan. Di ba? Correct. Aba, yung mga pinagdadaanan niya, hindi ganun kasi. Ay, oo naman. Kung Diba? iba-ibang tao yan, Oo. napagod na yan sa tagal Alam mo, ng kasi gamutan. tapang niya si Angelica Panganiban. Ay, oo Hip naman. replacement po yun, yung kay Angelica. Oo. Pero nakita po natin pagkatapos ng 4 na araw, nakapaglakad na siya ng walang saklay at wala na siyang walker. Oo. Di ba? Alam mo ba, iniyakan ko yung paglakad niya na naka-walker pa siya nung ipinakita yung itsura niya na umiiyak siyang ganyan, iyak siya na iyak ng kaligayahan yun, luha ng kaligayahan. Sino ba naman ang diluluha? Hip replacement yun, major operation yun. At saka diba na yung paglakad kasi yan yung unang-unang matututunan Ano ka ba? natin. Kahit po sa sanggol, ang una po nating minememorya ay ang unang hakbang, ang paglalakad ng tayo'y hawak pa ng ating magulang hanggang sa kayanin na nating mag-isa. Unang hakbang. Kaya yun nangyari kay Angelica na yon, at saka yung kay Chris Aquino na naka-walker siya. Ay, alam nyo po, biyaya po yun. Biyaya ng Diyos yun. Yun nangyayari sa kanila. Kaya dapat lang, laban lang hanggang sa huling sandali. Yes. So, kayang-kaya yan. Laban lang. Laban lang. Yes, sabi, hanggat may hininga. Oo, Diba? hanggang sa huli. Oo. Diba? Yun yun. Oo. At wini-wish natin lahat ng mga merong dinaramdam na pisikal, sana ay maging maayos na ang kanilang mga kalagayan. Sentro lang natin si Chris Aquino dahil syempre, siya yung kilalang-kilala talaga, sikat. Diba? Kaya interesado po sa kanya ang ating mga kababayan at kahit sino, interesadong malaman kung anong kondisyon ng kanyang kalusugan ngayon. Yes. Diba? At saka maganda rin ito, pampalakas ito sa lahat nga ng nanonood sa atin na may dinadala-dala na karamdaman. Ito, kung si Chris Aquino, kaya din po nating lahat. Alam mo, may mga kaibigan ako na nalulungkot, konting sakit lang nalulungkot. Oo. Pag iniisip daw nila yung pinagdadaanan ni Chris Aquino, gumagaan ang pakiramdam diba? nila. Diba? Tama, Ganun oo. naman diba? Laging may gamot ang kapalaran sa mga nalulungkot. Nalulungkot tayo, todo-todo. Konting sakit lang, umaaray na tayo. Pag nakita natin yung ibang tao na talagang mas matindi palandiha makang pinagdadaanan kesa sa atin, nakakaramdam tayo ng kaginawahan. Ganun lang yon, di ba? Kaya naman, kailangan kantahan mo na si Chris Aquino. Ay, di kakantahan ko siya ng You light up my life. You light up my life, hindi you light off. You light up my You light life up yan. my life. Debbie Boone. So many nights I sit by my window waiting for someone to sing me his song. So many nights I'd sit by my window, waiting for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you come along, And you light up my life. You gave me hope to carry on. You light up my days and fill my night with joy. Anak, copyright mo yan. and you light up. You light up my life. Ayan. And now you've come along. Ay nako, basta hangad po namin ang pagbuti ng kalusugan ni Chris Aquino. Ayan. Yun. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, kanino ito? Nako, ito ang pag-uusapan natin. Magugulat kayo. Bakit? Isa siya, ang pag-usapan natin, 2 tao ito. Isang male personality at isang female personality. Magkasama sa Magkasama programa. siya, hindi sila magkakaibigan.
parang nagkasama. Pero magkasama sa programa nagkasama sa isang show. Okay. Parang hindi nila alam ang isa't isang ugali ng isa sa kanila kasi doon lang sila nagkatagpo sa isang show. Kasi ito, hindi naman masasabi natin na yung male personality na parang na-offend pagka magsalita yung female kasi para siguro tama naman ang sinasabi ng male personality. Sa opinion niya yun. Sa opinion niya yun, oo. Kasi kung minsan, siyempre pagka magkasama kayo sa show, di ba, sabi mo, ay, ang ganda ng damit mo, di ba yung parang gano'n na... Concerned ka Oo, kasi magkasama kayo sa isang show Kasi minsan kasi, nakita niya kasi yung female. Yung female personality kasama yung babae. Na, siguro sa tingin niya, parang hindi maganda ang suot at hindi nababagay sa kanya. Bakit? Ano ba ang katawan nitong female personality? Ito nga, sabi ng male personality. Sabi niya, maghanap-hanap ka ng designer mo. Kasi parang hindi bagay sa yung damit mo kasi ang taba-taba mo. Sabi ng alam mo naman kasi sa isang babae, ang pinakamatindi mong magagawa na ma-offend, yung age, yung ilang taon na, at saka yung weight. Okay. Pero wala naman siguro doon sa male personality. Wala. Parang concern lang siya. Pero yun pala, itinatak pala yun ng female personality sa utak niya. Nasaktan siya sa sinabi. Kasi di ba? Na-hurt siya. Di ba sabi mo nga, pagka sa isang babae, pag sinabi ang taba-taba, parang nakaka-offend talaga. Kaya simula noon, kahit magkasama sila sa isang show, hindi sila nagpapansin. At napupuna mo kuminsan, pagka napapanood din yung kanilang show, parang, hindi ba kuminsan hindi sila nagko-connect na sabihin ng female personality na ibibigay na doon sa kung anong opinion ng mga cameraman lang ang kanyang kausap, male personality. Lang. Mapapanood ko pa ba sila? Ay, parang hindi na kasi pinalitan na yung female personality. Pinalitan na yung programa. Ang programa yun pa rin. Ang host lang ang pinalitan. Kasi hindi pero, niya. Pag alam mo naman ang kurbada ng katawan mo at hindi babagay ang damit, sa iyo dapat magsimula yun. Pati hintayin mo pa na ibang tao ang magsalita. Diba? Nakaka-offend yun. Tsaka kung sabihan ka naman gano'n, kasi kasamahan mo naman siya sa trabaho, ibig sabihin, ayaw kang mapahiya. Correct. Diba? Pero, sineryoso niya pala. Sineryoso niya. Kasi alam mo naman itong female personality, pag sumuot ito ng damit, yung gusto niya yung fit na fit ba sa Naku, kita-kita yung mga bilbiling beauty. Mga bilbilan niya din sa kitang-kita. Kaya dapat sa kanya kasi, pagka magsuot siya, hindi naman yung fit, dapat yung medyo saka nagagawa ng paraan ng mga designer na yung mga ganitong klase ng katawan, kaya payat pa siya o malusog, babagayan. Magaling ng doon damit. sila. Nadadaya. Magaling diba? sila. Nakakat ng damit. Kaya siguro baka wala siya siguro ng consultant siguro. Kaya ganun. Sa tagal na niya, wala pa siyang consultant. Ay, alam mo naman. Sultan. Ay, alam mo naman. Siyempre, another na naman kasing gastos yun. Oo, at saka alam mo naman. Di ba mapera siya? Asan na? Yan. Sige, bigyan mo nga kami ng mga clue. Yun munang male personality. Ano muna ang clue? Basta itong male personality nito, sa kanya ko narinig ang pinakamagandang opinion. Mga jokes din. Mga jokes din. Na bakit hindi na sugpo ang isang germs? Bakit hanggang 99% lang? Isang germs. Isang germs. Isang germs na lang. Ito bang male personality na ito? Yung bang apelyido nito? Parang lagi siyang nakatira sa kalye. Ay, oo, lalo na. Yung babae naman, ano ang clue? Naku, di ba? Ang clue na puso na. Aanin? Ano? Ano yung sabi? Aanin pa yung mansyon. Kung malaking puso na. Ay ko, ano ka ba? Naman. May mansyon kasi. Pero real talk tayo, talagang malaki yung katawan niya. Hindi nababagayan ng mga tamang damit. Pero maganda siya. Napakaganda ng uso. Yun naman. Babawian ka naman sa mukha. Yun naman ang pero siguro itong female personality, kaya hindi siya nagpapapayat. Kasi baka siguro pag pumayat na siya, iiba ng itsura niya. Hindi, yung mukha niya maganda talaga. Maganda. Pambato niya, kanyang face yun value. talaga. Kita mo yung mga anak, magaganda. Ay, oo, gwapo. Diba? Isa pa, yung matinding clue bago tayo magsara ng ating blind item. Basta ito siya, ang female personality na ito sa ngayon ay wala na siyang show. Bakit? Tinanggal na siya. Ay. At pinalitan na siya ng isang magaling na host. Mukha sa mukha ba ito?
sa mukha? Oo, siyempre, mukha sa mukha talaga. Nakukuhang-kuha na yan ng ating mga SNNers. Kayo pa ba ang titindi nyo sa mga blind items? Kaya walang mauupo sa inyo ngayon sa RO4, nakatabi ang mabahang basurahan at walang electric fan. Yun. Kaya ang gawin Anong dapat gawin? Ito po ang gagawin ninyo. Mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. Ikaw naman. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong sabi sa inyo na break. Don't sumagi. Huli na eh. At yung portahan nyo naman namin, Showbiz Now na official, ito yung aming TikTok. Yan. Oo. Ano nga yung mo? Ano pa isa pong clue? Anuhin mo yung mansyon. Okay. Ay, nako. Heto po, naghahalakhakan tayo. Pero meron din tayong seryosohang usapan, di ba? Lagi pong ganyan. Dahil alam po namin, kung wala kayo, wala naman kami dito. Maraming salamat po sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal. Hanggang sa susunod na sultada ng inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Light of my life, you get me home. Home? Anong home?